Wala kasing rehab sa mga adik sa pera. Wika ng ating konstitusyon, public office is a public trust. Ngayon, public office is a thriving family business. Kung nais po ng reset sa DPWH, dapat po magkaroon din ng reboot sa Congress. With all due respect, both houses of Congress. Datapwat siguradong hindi papayag ang ating mga honorables. Ano ho ba ang pwede raw pong gawin? Kung totoo ang sinasabi ni Senate President Vicente Soto III na nais niyang protektahan ang integridad ng Senado. At kung determinado po si House Speaker Faustino D. III na maibalik ang tiwala ng bayan sa Kamara de Representante. At kung seryoso si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na wala siyang sisinuhin at sasantuhin sa kampanya ng Ombudsman laban sa katiwalian, at kung totoo nga ang ipinapangalandakan ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na isinisiwalat niya at sinusugpo niya ang korupsyon sa kanyang gobyerno, magsanib pwersa sila sa pagpupurga sa Kongreso ng Pilipinas. Isapubliko ang bawat statement of assets, liabilities, and net worth ng lahat ng senador at kongresista. Sa tulong ng Ombudsman, Solicitor General at ng kanilang mga kawani at ng mga mamamayan, busisiin ang klase ng pamumuhay ng bawat isang mambabatas ayon sa kanilang idineklarang yaman at ari-arian at itugma sa halaga ng kanilang binabayarang buwis. Bakit nga ba kailangan pang dumaan sa napakaraming kondisyon ang pag-alam sa salin ng mga mambabatas, mga opisyal at kawani ng gobyerno bago makakuha ng kopya nito ang isang mamamayan? Bakit napakarami pang mga kondisyon? Gayong nasasaad naman sa ating saligang batas na maging, mga kapatid, sa ating pong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na ang publiko ay may karapatang malaman ang halaga ng ari-arian, kabuuang halaga ng kanilang yaman at mga interes nila sa negosyo. Kung malinaw kasi na labis-labis at marangya ang uri ng pamumuhay ng sino mang mambabatas, taliwas sa kanyang legal na kinikita at deklaradong yaman, agad sampahan ng kaso ang mga ito sa ilalim ng Republic Act 1379, the Law of Forfeiture of Ill-Gotten Wealth. Ito'y isang kasong sibil na ang kailangan lamang ay prima facie evidence o sa unang pagtingin pa lamang o pagpapalagay ay maituturing ng katibayan. Isinasaad sa batas na ang sino mang opisyal karoon ng ari-arian na hindi katumbas ng kanyang sweldo at lehitimong pinagkakakitaan, ang naturang mga ari-arian ay pinagpapalagay na kinamal sa illegal na pamamaraan. Ill-gotten wealth. Ang sarap ng buhay sa pinakamahal na hotel condominium ang isang mambabatas. Hayahay ang buhay sa magarang bahay sa loob ng mamahaling subdivision. May mga mansyon. Nagmamay-ari siya ng mga beach house, malawak na farm, rest house sa Canada, Amerika, Europa at sa dako pa roon. May mga mamahaling imported at bulletproof pang mga SUV at
supercars at hypercars, de helicopter na, may sariling eroplano at may yate, panay mamahali ng mga suot na damit, pati mga relo at alahas. Hindi lang siya kundi maging ang kanyang asawa o kinakasama. Ang mga anak ay nag-aaral sa abroad, miyembro ng mga exclusive at mamahaling membership clubs. Kapag nagbabakasyon o may mga okasyon ay laging first class ang accommodation. Sandali lang po. Paano ka nakapag-ari ng ganitong mga yaman kung ang iyong salary grade ay 31 o katumbas lamang ng 334,000 pesos na sweldo kada buwan o 4 na milyong piso sa loob ng 1 taon na hindi pa nga sasapat na pambili ng isang Toyota Land Cruiser? May iba ka pang pinagkakakitaan? Kung si Mr. or Miss Honorable ay meron pang ibang pinagkakakitaan, negosyo man o hanap buhay, ito ba'y nakadeklara sa iyong SALN? Kapag hindi katumbas ng kinikita ng isang opisyal ng gobyerno ang taglay niyang yaman, ang burden of proof o pagpapatunay na hindi ninakaw ang naturang yaman ay nasa kinekwestiyong opisyal ng gobyerno. Madali po ang panuntunan sa paghahain sa hukuman ng petition for forfeiture o pagbawi sa nakaw na yaman. At ang respondent ay binibigyan lamang ng 15 araw para sagutin ang petisyon. Kapag nabigo ang respondent na patunayan sa hukuman na ang kanyang mga ari-arian ay galing sa legal na pamamaraan, ang mga ari-ariang ito ay kukumpiskahin ng Estado. Ang prosesong ito'y hindi makakapigil sa Estado sa pamamagitan pa rin po ng Ombudsman at ng Department of Justice na maghain ng kaakibat na kasong kriminal laban sa mga tulisan sa pamahalaan. Sa pamamagitan po ng Republic Act No. 3019 o ang ating Anti-Graft Law at maging Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees o maging Republic Act 7080 o ang Anti-Plunder Law. Kapag nagkataon, iilan lang kaya ang matitira sa hanay ng ating mga mambabatas? Magkagayon man, ilang daang bilyon o trilyong pisong halaga ng nakaw na yaman ang maaaring makumpiska pabor sa Estado. Pero sa totoo lang, hindi lang po Kongreso at DPWH ang dapat purgahin. Sa napakalaking iskandalong ito ng korupsyon na nagpapagalit at pumiperwisyo sa ating bayan, nalantad din ang katotohanan na dapat ding gamitan ng labatiba maging ang Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Internal Revenue o BIR, ang Bureau of Customs, Land Transportation Office, Commission on Audit, maging Department of Health, maging ang Hudikatura, at iba pa at iba pa at iba pa. Napakalalim na po ng ugat ng korupsyon sa bayan na ito. Korupsyon ang nagpabagsak noon sa panahon ni Marcos Sr. Ngayon, mas matinding korupsyon ang kinakaharap ni Marcos Jr. Malawakang pagpupurga sa gobyerno ang tanging makapagtatama sa takbo ng pamahalaan ngayon. Ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan.
Yan po ang nasa saad sa ating saligang batas. Public office is a public trust. Wala na. Naglaho na ang pagtitiwala ng bayan. Mapait man ang naging tadhana noon ng mga Marcos sa kanilang pagkakaalis sa pwesto. Naging mabait naman ang kapalaran ng kanilang angkan nang sila'y muling pagkatiwalaan ng 31 milyong Pilipino sa naging halalan noong Mayo ng 2022. Pero sadyang magiging malupit ang tadhana kung nang dahil na naman sa korupsyon ay mauulit ang kasaysayan at matutungkab na naman sa panguluhan ang isang nakaupong Marcos. Think about it.